Mga kapuso, undas na po sa susunod na linggo. At tuwing undas, sama-sama nating ginugunita ang mga yumaong mahal sa buhay sa pagbisita sa mga sementeryo. Pero sa isang sementeryo na to sa Cebu, iba ang nadatnan ng isang sepulturero. Isang bangkay kasi ng babae ang hinihinalang hinalay. Napansin na lang daw ng sepulturero na nasa labas na ng nicho ang kabaong ng isang bangkay na babae, isang araw lang matapos itong ilibing. Nang buksan ng mga otoridad ang kabaong, nakita lang nila na wala na ng pang-ibabang suot at nakataas na ang damit ng babae. May 5 lalaking iniimbestigahan bilang persons of interest sa insidente. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, tungkol dito sa karumal-dumal na nangyaring to, ask me, ask Attorney Gabby. Ay nako, attorney, ano ba ang pwedeng ikaso sa hinihinalang ng halay sa bangkay? Well, alam niyo po, sa larangan ng psychology, ang tawag nila dito ay necrophilia. Ang hindi medyo maintindihan na atraksyon o pagnanasa na makipagtalik o manghalay ng isang bangkay. Why, right? Anyway, unfortunately, sa batas natin ngayon, walang batas na ginagawang krimen ang necrophilia or sa kahit na anong panghahalay sa isang bangkay na krimen sana kung ginawa ito sa taong buhay. Ang trato kasi ng batas natin sa isang bangkay o corpse ay hindi na nga daw tao, ngunit parang isang bagay na lamang. That being said, ay sa ating kultura, iba pa rin ang tingin natin sa isang bangkay, palagi pa rin dapat may pagtrato ng respeto at all times. Actually, marami na ang nag-attempt na maghain ng panukalang batas sa Kongreso na gawing krimen ang mga gawaing to, pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin nagkakatotoo. In any case, ang pinakamalapit na siguro ay ang Article 309 ng Civil Code, kung saan ang isang tao na hindi nagbibigay ng respeto sa patay o pag-interfere halimbawa sa burol nito ay pwede maging liable sa pamilya for damages. Pero hindi pa rin krimen, wala pa rin kulong, di ba? Kahit na napakasakit sa mga damdamin ng mga naiwan sa buhay. Attorney, malapit na ang undas at marami ang bibisita sa mga puntod. Meron din po bang kaso, halimbawa, yung pagbutas o pagsira sa isang puntod? Well, sa ilalim po ng Article 327 ng Revised Penal Code, malicious mischief pa rin ang krimen na sumasaklaw sa ganitong klaseng paninira ng pagmamay-ari ng ibang tao. Samantalang nakadepende naman ang magiging multa o parusa sa halaga ng nasirang ari-arian mula 1 hanggang 30 days ng pagkakakulong para sa nasirang ari-arian na hindi higit sa 40,000 pesos. Hanggang 4 na buwan naman para sa mga hihigit sa 40,000 pesos at 6 na buwan kung hihigit sa 200,000 pesos ang sinira. Of course, ang intensyon naman ay para kung pagnanakaw ang intensyon, di ba? Yung gusto nilang buksan ang kabaong at nakawin kung ano man yung mga, baka meron kasi naiwan na jewelry, di ba? Kaya huwag na kayong mag-iwan, di ba? Anyway, yan ay magiging krimen ng pagnanakaw imbis na malicious mischief. In any case, ang ating pong hiling ay nako, bumalik pa rin tayo sa mga araw ng pagiging pagdisente at respeto, whether sa taong buhay o taong patay. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dyan dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.